Magandang buhay mga karon. Dito na naman tayo sa backyard mga karon para ah, maglinis o magdamo dito sa aming bakuran para ba mas maliwalas sa mata ang aming lugar. Dito na mga karon ang buhay.
So ayan na mga karon. Malinis na siyang tingnan, diba? Wala na yung damo niya sa paligid. Kaya it's better to remove the grass. Yan, diba? At may kalamansi. Hindi na siya nagbubunga pero maybe this coming fall or winter baka mamulaklak siya mga karon. Oh, see our backyard. Ito ang sarap sa paninirahan sa countryside. Dito mo matatagpuan ang peace of mind. Malayong malayo ka sa mga toxic na tao pag dito ka Kaya mas ginusto na lang namin mga karon na dito na kumuha ng bahay kasi nga talagang napakasarap mamuhay dito. Very peaceful. Tapos meron kang mababait na neighborhood. It's perfect. Kesa sa mamasyal ka sa mall, it's better na mag-stay ka na lang dito. Talagang napaka sarap mag-stay sa sarili mong bakuran. Walang nakikialam sa'yo. Walang mga toxic na tao. Much better talaga na i-enjoy mo ang pamumuhay dito sa countryside mga kawan. Kung dati, nung nasa city pa kami, talagang medyo toxic yung kapitbahay. Parang wala kang peace of mind. Dito makakagalaw ng gusto mo. Magawa mo kung ano yung gusto mong gawin. Kaya mong libangin yung sarili mo. Kaya talaga napakagandang decision yung ginawa namin ni Mrs. para lumipat dito sa countryside. Basta someday mga karon itutur ko kayo rito sa bahay para makita naman ninyo yung bagong nilipatan namin. Dati kasi nung nasa city pa ako naitur ko na kayo dun eh. It's Sunday today, so weekend off namin kaya walang trabaho. Nandito lang sa bahay. Pero mag-isa lang ako. Kasi si Mrs. Nasa Texas, isinama ng kanyang mga employee. Nagbakasyon sila sa Texas for 1 week. Pero mamayang gabi darating na. Kaya kahit na mag-isa ka, hindi ka malulungkot. Basta maghanap ka lang ng gagawin mo na pwede mong gawin na malibang ka. Ayos na. Matatapos yung araw na hindi ka bored. Mamaya magkakaruwas pa ako. Di ba? Ang dami ko pang gagawin mga karon. Hindi ko naman na hinahangad yung marangyang pamumuhay dito sa Canada mga karon. Masaya na ako na makikita ko na may pinatutunguhan yung aking mga anak. Masaya ako na nakikita ko na nagiging success sila sa kanilang mga ginagawa. Kaya darating yung panahon, dalawa na lang kami ni Mrs. Diba? Dalawa na lang kami rito. Then, chill-chill ka na lang. Napakasarap na buhay na yung gano'n mga karon. Yung nandito ka na lang. Gagawa ka para sa bahay mo. Hindi ka na magtatrabaho. Tal, meron ka naman pensyon pagdating ng panahon. Kaya, kung ano yung meron ka ngayon, tanggapin mo ng lubos-lubos sa iyong puso o taos sa iyong puso, di ba? Makontento ka kung ano yung meron ka. Huwag kang maiinggit sa kapwa mo kasi
kung nangyari man sa kanila yun, deserve nila yun kasi masisipag talaga sa mga bata pa. And talagang makikita mo naman, karamihan naman ng mga Pilipino pagdating sa ibang bansa talagang very hardworking. Kaya kami, hindi pa naman ganun katandaan. Kaya kahit paano, nag-hard work din kami para ma, makamit din namin yung ganitong klase ng pamumuhay dito sa Canada. Hindi ganun karangya pero simple, masaya, ayos na yun. Basta pinagkaloob ng Diyos, di ba? Tapos puso mong tatanggapin. Yan ang binigay sa iyo ng Diyos. Kung tutusin mo nga, mga karon, sobra-sobra nga yung binigay sa amin ng Diyos eh. Ang hiling ko lang noon, maalis lang kami sa Kingston, tapos bigyan niya lang ako, makahanap lang kami ng kahit na maliit lang na backyard na pwede pagtaniman ng mga gulay. Ayos na ako doon. Kaya nung dumating yung time na naghahanap kami ng bahay, talagang ang hinahanap lang namin, yung maliit lang ang backyard na kung na hindi ganito. Baga, naghanap kami sa city, pero talagang wala kaming makita na may nagugustuhan kami pero hindi pa rin ukol para sa amin. So itong lugar na ito mga karon, dinadaan-daanan lang namin. Then nagbakasakali kami na tingnan. Pero tingnan mo, napakabuti talaga ng Diyos. Binigay sa amin to. Sobrang laki ng backyard, di ba? So, yun. Kaya pinupursige rin namin na mapaayos. Hindi siya kasi ganun ka ganda yung bahay dati. Talagang luma na itong bahay, maraming problema. So, ito yung binigay niya. Baga sa kwan, binigyan ka na niya. Pag-ibayuhin mo na lang, parang ganon, di ba? So, lesson and learn, pagdating mo rito sa Canada kasi sa totoo lang, napakahirap. Napakahirap kumuha ng sariling bahay. Lahat dito, it's utang. Ang pamumuhay dito sa Canada, kung hindi ka magbabanat ng buto, nga. Pero kailangan mong lumaban ng patas. Huwag ka mananagasa ng kapwa. Kung ano hihilingin mo sa kanya, bibigay na sa iyo sa magandang paraan. Kaya mga karon, napakalaki talaga ng bless na binigay sa amin ng Panginoon dahil sa property na ito. Talagang dito ko masasabi na nandito man ako sa Canada pero feeling ko nasa Pilipinas pa rin ako. It's like, dahil nakapagtatanim ako, nakapag-aalaga kami ng manok, di ba? So, parang Pilipinas lang. Kaya never give up. Pag gusto mo at gagawin mo ng maayos at marangal, hilingin mo sa Kanya, ibibigay niya yan sa iyo. Siksikliklig at umaapaw. Diba? So yun na nga mga karon. See you on my next vlog. Please subscribe, like, and share. Pakitulungan naman po si Ron TV Pangan. God bless us all. Bye.